Hello, hello, hello. Kumusta may adlaw ka na itong tanan, makikisuna makasampiak. So here we go again. Buhay Amerikado 30 loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya. Ang imong mga pulong may magadasi kanay sa pagtindog. Time check, it is now 6:05 in the evening. Ano na po? September 16, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak kung saan man kayo sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Ito yung lagi ko masasabi na your health is your wealth. Alagaan po natin ating mga sarili. Kasi yan lang yung tanging yaman na meron tayo na pwede nating ipagmamalaki. Kasi aanhin natin yung yaman nitong mundo pag meron tayong mga debilitating illnesses. So, baliwala itong lahat. So before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampiak man lang itong munti kong channel. So special po sa akin ang araw na ito kasi September 16, ano na po ito yung araw na na-hired ako dito sa City Health Hospital of New York City. So pag city worker ka kasi, maganda yung benefits, yung pension ganun. So New York parang City of Dreams. Kung kaya itong Amerika kasi lahat kasi tayo sa atin sa Pilipinas gusto tayo yung mag-abroad kasi yung bansa natin ang baba na ng value ng pera natin. Gusto pag maghahanap tayo ng trabaho, ang hirap din makahanap ng trabaho, kaya gusto natin na mag-abroad, lalong-lalo na makapunta dito sa Amerika kasi dito for better life ganun. Kasi dito pwede mong maipagsabay yung pag-aaral at trabaho at the same time ganun. Kung kaya best opportunity talaga pag nakapunta ka dito. Kung kaya you have to grab your opportunity talaga once you are here. Ganun yan talaga. So, tayo? Magsi 6 years na po tayo. Kung kaya special po sa akin ang araw na ito kasi dito kasi 5 years dito sa city, pwede ka nang pagdating sa tamang edad, mag-pension ka na. So, naka-lock na yung pension ko. So, pag makasampung taon pa ako dito, kasi 6 years na ako ang mangyayari, meron akong life insurance. So, wala na akong problema pag paabotin pa tayo ng buong may kapal na habaan pa yung buhay natin, na makaabot tayo sa edad na mag-relax na lang, ganun. So, pag nagkakasakit tayo, pag medical, so, meron na akong pension, meron na rin akong, pang hospital. Kumbaga, set for good na. Kung kaya, nagpapasalamat ako na nakapasok ako dito. Kasi kain tayo ito crabs, may macaroni, tapos may mga parang chorizo, hotdog. Kasi nung dumating ako dito sa US, that was 5th of March 2015. So ang dali lang ng panahon. So mag-10 taon ako. Kabago-bago ko nga lang nag-file ng citizenship. Hindi man sana ako mag-file. Sabi ko, ayaw ko lang, green card lang. Pero dahil sa mga ongoing na mga dito, kaya sabi ko, mag-citizen na lang ako. Saka sayang yung oportunidad. So anyway, ang dali ng panahon. Naalala ko pa rin yung, di ba sa atin sa probinsya, from grade 1 to grade 6, kaklase mo lahat, di ba? Maalala mo pa rin, presko pa rin sa isipan natin yung sino yung mga kaklase natin. Saan sila ngayon, yung iba successful, yung iba naghihirap pa rin, yung yung iba may mga anak, may mga apo na. So naisip ko na ko ang tanda ko na bala kasi na ko 40 plus, yun lang, hindi. So sabi ko ang dali ng panahon. Maalala mo pa yung kaklase mo high school, college, maalala ko pa nga yung elementary. Dahil sa sinasabi ko doon sa amin sa probinsya, from grade 1 to grade 6, klase kaming lahat So anyway, saan naman tayo parang storytelling na ako dito. Lang, ang masasabi ko, kasi noong kabataan ko, I was a working student since high school till finished college. Kasi hindi kaya ng mga magulang ko na magpaaral. Ultimo nga nagkasakit yung kapatid ko na dati na muntik ng hindi ko na lang pag-usapan yan na sabi ko na yan before. Ang hirap ng buhay namin.
buti na lang ngayon, mahirap pa rin, pero sa Bisaya pa, pobre nga nahamugaway. Kumbaga, mahirap man tayo, pero pag oras na gusto may kakailanganin sa Pilipinas, makapagpadala tayo, ganun. At least, hindi na katulad dati na mahirap pa sa daga eh. Ang hirap makakain ng isang bisis sa isang araw eh. Ganun. Tapos nung nag-aaral, nahiyang kumakain sa classroom. Doon kami sa mga kahoy. Sa outside kami kasi nahiya. Yeah. Walang ulam. Pag may ulam, yung bagoong or yung ulo, yung bulad sa Bisaya. Ano. Tapos yung daw ng saging, yun yung pang baon. No. Tapos, yung sa Bisaya pa tinawag namin na lunlon kalamunggay, yung pure malunggay lang talaga. Wala yung ang ingay sa labas. So anyway, ano bang pwede nating pag-usapan? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Ang lahat ng mga ito ay orchestrated para sa mga Duterte, di ba? So nakikita natin na itong bansa natin parang natatakot din sila sa mga nangyari sa mga kalapit bansa natin, katulad ng nangyari sa Indonesia, sa Nepal, na sinunog nila yung mga kabahayan, mga luxurious cars, lahat ng mga pagmamayari ng mga nakaupo sa gobyerno na kurakot. Meron din silang mga katulad sa atin, ganun din yung mga corruptions. Sa Nepal, grabe yun, mga binugbog nila, tinapon sa ilog yung mga politiko nila. Tapos may nakita pa tayo yung nag-iskapo na 3 or 5 yata na mga sabing na politiko daw yun, na nakalambitin sa sa lubid doon sa sa helicopter. Kumbaga, ang lakas kumapit ng mga buhaya, parang adrenaline rush na rin yun eh. Kasi pag lang yun, normal, baka ka doon, mahulog. Pero doon, ang lakas ng kapit eh. So, itong may narinig tayo, siguro natakot din sila. Kumbaga sabi na bababa na raw si bababa na raw si Romualdez sa araw na ito ngayon. Kasi nakita tayo natin na tinanggal din yung pangalan niya doon sa opisina niya. Pero, sa tingin ko, parang sacrificial lamb lang si Romualdez diyan. Pag ipaupo nila si Sandro Marcos, baliwala din yun kasi sila lang din yun, di ba? So at hindi din natin pwedeng kakalimutan yung mga ginawa at ginagawa ni Romualdez na mga incursions, mga corruptions. Dapat papanagutin siya. Ang problema lang ngayon, kasi sila yung nakaupo ngayon, pwedeng magtatago, pwedeng lalayas yan. Diba si Saldico dito sa Amerika, dito ginagtago na. Marami pa. Basta marami silang mga nagtatago na ngayon kasi alam na nila na papanagutin sila sa batas pagdating ng araw. So todo yung corruption sila pag nanakaw. Meron na silang mga maraming bahay, mga pira dito sa ibang bansa. Yan yung problema, hindi na natin mababawi. So ngayon titingnan natin kung matapang pa ba yung mga nakita naman natin sa lower house, di ba, yung deliberation sa 2025 budget ni Inday Sara. Napilit pa rin nilang babalahurain or pero iilan na lang yan, mga 2 na lang yata. Tapos yung iba mababait na sila kasi alam na nila na malakas na si Inday Sara 2028 na. Hindi na nila mapigilan, magiging presidente na. So ngayon, tingnan natin, ito si Tito Soto. Pag malakas pa rin ba yung loob nito na magpapakaaso, magpakatuta kay Romualdez na sa ngayon, ibababa daw. So alam naman natin na nagpapakaaso talaga yan at nagpakatuta ng todo. Kasi sabi nga ni Alan Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niya kayang pagbayaran yung yung cost ba, yung kagustuhan nila kasi 2 beses yung inalok na magiging Senate President dyan. Sabi niya ayaw niya kasi siya yung ita talaga na Senate President, kasama naman yan si Dilima, na si Dilima iba naman yung pakay, tanggalin ang mga Duterte, ipa-impeach ang mga si Inday Sara, pakulong si Tatay Digong at lahat na lang at iba pa mga subordinates nila para
against sa mga Duterte. So hindi, sabi ni ano, alam naman natin si Alan Peter Cayetano, he was running mate ni Tatay Digong noong 2016. Hindi niya kayang backstabin si Tatay Digong. Tapos ngayon gusto daw na inalok naman siya pangalawang bisis para yung tanggalin si Escudero. Hindi niya kayang backstabin si Escudero. Sabi niya hindi niya kaya yung cost. Kung baga yung price, ganun. Hindi niya kaya. So ngayon, alam naman natin na tinalaga dyan si Tito Soto, may malaking bagay yan na nakakarga-karga sa likod niya. Kung kaya nagpakaaso talaga siya. Kasi tinalaga siya dyan, may cost talaga yan. Yun talaga. So ngayon, alam naman natin yung nangyari dyan. Kahapon ba yun? Or basta few days ago, na siya, pinagmuka siyang clown dyan sa Senado. Kasi dahil sa mga ginagawa niyang katarantaduhan na hindi niya nirespeto yung mga kasama niya, yung minority ngayon. So, pinagmuka niya na tuta siya. Kasi yung mga kasama niya, as I said, hindi niya nirespeto. So, kasi kumukuha lang naman siya ng kapal ng mukha. Kasi bayad siya dyan eh. May talaga siya dyan eh. So, noong yung committee ni Senator Marcolita, di ba alam naman natin na si Bryce hiniram ng lower house. So ngayon, gusto nila na ibalik doon sa sa custody ng Senado kasi sila naman yung nakauna dyan. Ngayon, si Bryce gusto niya na, kasi nagbanggit siya ng dalawang senador, si Jinggoy at si Villanueva. So sabi niya ayaw niya bumalik doon sa sa Senado. Alam naman natin na si Ridon, may inilabas si Jinggoy, magkaklase sila si Ridon at si Hernandez. So as I said also na kahit sa ako, presko pa yung mga kaklase ko from grade 1 to grade 6. Kasi alam naman natin doon sa pag nandun ka sa mga baryo-baryo, from grade 1 to grade 6 magkaklase talaga kayo dyan. Kung kaya hindi, sabi ni Ridon, hindi na daw niya maalala, katarantaduhan talaga yan. So ngayon, sabi ni Ridon, si Bryce na 30% daw yung kutong dyan, yung hinihingi nila ni Jinggoy, nila ni Villanueva, tapos si Villanueva doon pa sa simbahan tumatanggap. So katarantaduhan talaga yan. Alam natin na panggulo lang yan para lituhin tayo, i-confuse tayo sa totoong mga nangyayari dyan. Sabi pa nga ni Soto, gusto lang tanggalin or wipe out ni Marcos lahat ng mga sila ni Marcolita. Sabi niya wag kasi pa sila, mag-session pa sila, pa sila, imbestiga pa sila. Kung kaya makikita mo talaga na nag-uusap sila si Soto, sila si Marcos, sila si Romualdez. Aso at puta talaga siya. Tapos may sinasabi pa siya na kaya binalagbag siya ni Kiko Barsaga na sinabi niya na hindi ba nila iniisip na baka si Romualdez yung tuta niya. So sabi ni Kiko Barsaga na ganyan din kayabang yung isa kong pusa. Pero nung pag naglabas na ako ng cat rate, doon wala na, nagwiggle-wiggle na yung, alam naman natin yung pusa, wiggle-wiggle na yung buntot. So malaking sampal sa pagmumukha niya yun. Ang mas lalo na yung iniyakan ni Tito Soto, yung birada ni Bato na naglabas na siya ng yung hinanain niya ba? Kasi sabi ni Bato, bakit mo kami, kasi siya yung parang siya yung ama diyan, siya yung Senate President, tapos siniraan niya yung mga anak niya eh. Ano ka ba? Ikaw yung ama diyan, sisirain mo yung bahay mo eh. So ngayon sabi ni Bato, hindi naman ito noontime show. So ang saklap yun, masakit, talagang wasak siya dun eh. Kahit yung nasa paligid sa mga backgrounds, yung mga nakaupo doon, parang gustong tumawa eh. Kasi sampal talaga yung sa pagmumukha. Kung kaya umiyak si pumalag talaga si
si Soto. Yung birada pa lang ni Barsaga, masakit yun eh. Sampal talaga yun. Pero mas lalo na yung sinabihan siya ni Bato na itong Senado, hindi naman to noon time show. Napaka grabe yun eh. Yung para kang ano, yung kahihiyan mo na para ka nakatayo doon, para ka na lang estatwa eh. Mas masarap pa nga yung sinuntok ka or sinampal ka kaysa sinampal ka ng kahihiyan. Pero deserve niya yun eh. Kasi walang hiya siya eh. Tapos ayaw niya yung mga diskaya na magiging ano, star witness or anong tawag diyan. Ano diyan sa witness, ano diyan, protection, anong tawag diyan, WPP. Kasi ayaw din ni Bunjing Rimulya, kasi alam naman natin kung sino yung mga amo nila, di ba? Tapos wala namang, ang isa sa ano, inayawan ni Tito Soto, sabi niya, kasi from 2022 to 2025 daw yung nakalagay sa affidavit. Gusto niyang ilalagay from 2016. So alam naman natin sino yung presidente noong 2016, si Tatay Digong. Gusto talaga niyang idawit si Tatay Digong. So makikita mo na may kumpas siya sa mga amo niya. O sino ba yung may galit sa Tatay Digong? Di ba mga Romualdez, mga Marcoses, di ba? So gusto ni Tito Soto na idawit na naman or i-divert naman yung attention, yung mga galit ng mga Pilipino. Gustong isali ang mga Duterte. Katulad na lang ng ginagawa ng mga makakaliwa. Nagrarally sila ngayon. Tapos makibaka. NPA yung datingan. Tapos nandun yung Gabriela, mga Akbayan. So alam naman natin, binalik na yung pinaupo, tinanggal yung Duterte Youth Party List. Tapos inilagay si Sara Ilago. Ngayon yung Gabriela Party List, siya yata yung leader dyan ng ngayon eh. So ngayon makikita mo yung mga okay man yung lalabas tayo at ilabas natin yung ating freedom of speech ba. So mga lahat ng nangyayari ngayon dapat talaga lalabas na tayo, ganun. Pero ang problema ngayon, yung iba rebuild talaga yung datingan eh. Yun yung totoo dyan. So anyway, gusto talaga na. Tapos, ito pa. Sinisigaw nila, corruption. Pero, about flood control. Pero, walang hiya. Itong party list nila ni Jokno, itong Akbayan, ang inilagay ba naman, pagmumukha ni Inday Sara at ni Paulo Duterte, doon sa kay, nila, isinama sa picture nila ni Diskaya, sa posters. Diskaya, nila ni Alcantara. So ano yan? Gusto nyo naman din lang yan ng mga Pilipino? Hindi tulog ang mga Pilipino alam yung mga nangyayari diyan. Yung nakawan, yung sa flood control, nangyayari sa 2022. Bakit nyo pupuntahan yung 2016? Wala man tayong problema nung panahon ni Tatay Digong sa 2016. 2 beses pa ngang na blacklisted yung kumpanya nila ni Diskaya nung panahon ni Tatay Digong. Kasi nakitaan ng siguro nakitaan ng hindi magandang yung mga illegalities. Pero ngayon, gusto nyo Duterte. Saan ba nangyari yung baka? Yung pinagmalaki ni Marcos na flood control na 5,500 tapos billions, tapos trillions na yung mga ginastos, tapos iba lang yung ilan lang yung yumayaman. Hindi na kinabang yung ating yung sambayan ng Pilipino. So ito ang balikan natin ito si Soto, kasi sabi niya gimmick lang yung mga ginagawa daw ng minority. So siniraan niya yung mga kasamahan niya eh. Siniraan niya yung mga anak niya diyan. Kasi siya yung tinaguri ang ama, sabi nga ni Bato, hindi ka man Senate President para lang sa majority, pati rin sa minority, kasi parang pundasyon yan eh, parang organisasyon yan eh. Kung sa bahay mo yan, wag mong may paborito ka lang eh. Pag 5 yung anak mo, may paborito ka lang. Yung iba, iitsapuira mo lang. Hindi, ganyan yan eh. Hindi. Matitibag yung pundasyon ng unit of society. Yung family. So, ito si Soto, nakikita mo talaga na may kinikilingan. May kumpas sa taas.
na naglalagay, sabi nga ni Cayetano na may cost talaga. Sabi pa nga niya, mamamatay na kayong lahat diyan sa inggit. Kaya ayun, nasuplak kay Bato. Mamamatay kayong lahat diyan sa kasama ng loob. Yun. Hinabihan ni Bato na hindi man ito noon time TV show. So yun, pumalag talaga siya, umalma siya. Pero deserve niya yun Deserve talaga niya yun. Sa totoo lang. Para matauhan So itong mga rally-rally din, makikita natin na pandid talaga ng... You want some? No. Yeah. So, makikita natin na itong mga rally-rally din, yung sa mga makakaliwa, pandid yan ng Marcos Kasi sabi ni Marcos, lalabas na kayo dyan, mag-rally na kayo, wag lang yung gagawa ng mga violations. Pero, bakit mo inanyayahan tapos, sino ba yung lumabas? Inunahan to mga Duterte kasi di ba September 21st pa lalabas itong totoong rally, di ba? Tapos ngayon nagra-rally. Ha? Can I have cookie? Okay, I will Cookie Monster. Okay, I will get it when I'm done. Just wait, give me a minute. Well, can I be one cookie? Okay. So, Dry cookies and so ngayon makikita natin na talaga na nawala tuloy ako. Ano ko ng anak ko So ngayon, makikita mo talaga na pandid talaga ng nila ni Marcos tong kasi sa sinabi ko na yung mga nagrarally ngayon, mga akbayan, Gabriela, tapos yung mga sigaw, makibaka, tapos binato na yung dapat lang pero wag lang violente kasi yung mga pulis pag maano din yan nagtatrabaho lang din yan sila. Pero para makikita mo, gimmick sila, yung totoong gimmick dyan. Sila yung nag-gimmick lang dyan Pero hindi na talaga nila mapigilan itong mga nangyayari ngayon. Takot na sila. Baka kung kaya itong mga politiko nagtatago na. O kaya para sa tingin ko, sacrificial lamb na ito si Romualdez kung kaya bababa na ito. Pero pag ilalagay nila si Sandro, ikatarantaduhan yan So, sa tingin ko, ginagamit ni Marcos itong mga rebelde, mga NPA, itong mga makakaliwa, itong mga yellow, mga pink, ginagamit ni Marcos for his own benefits also. Pero itong mga pinglawan din, mga wala silang magagawa kasi wala silang numero. Ang lakas ng mga Duterte. Kung kaya sanib pirsa muna sila, pero parang baga nakabenepisyo din sila. Pero after that, kung mapabagsak ang mga Duterte, kung mapabagsak nila, malayo sa katotohanan yan. Kung kaya yung sa tingin nila, pag mapabagsak yung mga Duterte, saka na nila birahin ito si Marcos kasi daming mga ginawang katarantaduhan. Pag sasabihin mong resibo, makikita yung resibo dyan. Nasa pagmumuka na nakasambulat na. So, tingnan natin yung anong balita ngayon. Kasi, sabi na bababa na daw si Marcos, si Romualdez. Pero hindi ibig sabihin na bababa siya dyan, hindi siya pwedeng papanagutin sa mga ginawa at ginagawa niya. So goodbye na lang sa pangarap mo na magiging prime minister or magiging presidente sa 2028. Kasi sa sobrang greedy nyo, mayaman na kayo dyan, gusto nyong nakawin ang lahat ng pira ng bayan Nagpakasasa na nga kayo dyan sa pira ng bayan, gusto nyo pang Tapos ngayon dito itong sa ni Inday Sara dyan sa budget deliberation, itong mga tanungan klarong-klaro na gusto talaga nila na para magagalit sa bayan ng Pilipino na parang sabihin, si Sara grabe nagta-travel, ang daming pira ng Pilipinas. Nakasaad naman yan sa batas na meron talaga siyang security guards na yung presidente, yung vice president, meron talaga sila na kahit saan sila na sunod-sunod talaga sa kanila para sa kanilang talaga safeguard talaga. Bakit nyo kasi pinadala yung tatay niya illegally doon sa dahig? So kasalanan nyo yan.
Kung kaya si Inday Sara, siyempre, pamilya mo yan, tatay mo yan, dugo mo yan. Kasi pupuntahan mo yan eh. So, gagastos itong gobyerno natin. Pero, at least man lang gumastos siya. Gagastos tayo sa taong may pakinabang yung bayan natin. Itong nakaupo ngayon, ginastosan natin ng tax natin, walang ginawa kundi magnakaw ng todo at walang ginagawang pagbabago sa bansa natin. Yung mga nasimulan ni Tatay Digong na baliwala. Sa sobrang galing ni Tatay Digong, kita nyo, nagugutom lahat ng mga buhaya. Kung kaya't ngayon, sobra-sobra yung mga pagnanakaw nila. So, wala. Kaya't, okay ako pag Duterte ang mamumuno sa buong sulok ng Pilipinas. So anyway, hanggang dito lang muna mga kasampiak. Malamig na itong kinakain ko eh. Kasi pag ako kasi nagsasalita, nadadala ako sa sa emosyon ko. Kasi inidulo ko talaga. Hindi na ako bumoto nung sa Pilipinas bumoto naman ako. Pero mga presidente parang wala lang. Yung pag bumoto ka sabi mo, wala lang. Parang wala lang. Pero nung 2016, I was here already in the US. Sabi ko, sino bang iboboto natin? Kahit yung kasamahan ko, sabi ko, sino ba yung iboboto nyo? Sabi niya, si Duterte, titingnan natin yung taga sa inyo. So nakita ko talaga yung potential ni Tatay Digong, tapos maganda yung yung background niya, pamamalakad niya sa Davao. At nadala niya hanggang doon sa ehekutibo, sa executive branch. So nakita natin talaga yung galing ni Tatay Digong. Kung kaya nakitaan din natin si Inday Sara. Kasi ngayon vice presidente siya, magaling naman siya. Nung mayor siya, magaling. Sinubrahan pa nga niya. Kung kaya pagtatak Duterte talaga, magaling talaga yan. Kung kaya sa 2028, Inday Sara, after 6 years, either pulong or basti, wala tayong problema dyan. Sa sinabi ko, kahit buong Pilipinas, Duterte yung mamumuno, mamamalakad, safe na safe tayo dyan eh. Kasi number 1, safeguard or security ng ating bansa. Ganun. Yun talaga. Tapos corruption. Ganun. Talagang matatakot na silang mag-corrupt dyan. So anyway mga kasampi, hanggang dito lang muna kasi 27 minutes na. Kaunting lang eh. Pag-uusap lang eh. Marami pa ko sana dapat mentally block ako kasi antok pa rin. Gusto kong babalik sa pagtulog. Trabaho tayo ngayong in a few hours from now. Panggabi kasi ako dito eh. Ito kasi mga hospital job. Pag umaga naman, sobrang busy. Hiktik talaga yung Kung kaya't gusto ko nung panggabi kasi sa gabi hindi masyadong busy pa rin pero hindi masyadong yung hindi katulad sa umaga. Pero pag panggabi ka, parang ang haba ng oras eh. Pag umaga ka, sobrang bilis ng oras. Hindi mo mamamalayan na sign of time. So anyway, lagi tayong magdarasal sa Poong May Kapal kasi wala tayong ibang minimiti or makamit kundi ang kasaganaan ng ating bansa. Meron pa tayong pag-asa kung kaya't itong huling barahan natin kung sino yung mga tumindig or tumayo para sa bansa, isuportahan natin yung iba dyan or karamihan dyan na para lang naman sa mga pansariling interest dyan. So wala yan. So anyway, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.